ulalo itong si Recto. Napakayabang, nakita mo ba? Nakikiusap lang si Bongo, sabi, huwag nyo namang galawin sana yung PhilHealth. Kasi nagmamalasakit lang yung tao sa mga Pilipino, lalo na sa mga pangkaraniwang Pilipino, natatakot magpa-ospital dahil yung panggasto. Sasabihin ba naman, huwag nyo kami utusan. Abay, may karapatan po na sabihin. Ano ba siya, appointed? Appointed, di ba, Finance Secretary? Opo. Alam nyo, bakit salbahe? Mr. Recto, kaibigan ko yan, kaya lang, hindi, alam mo, nagkaroon ng kultura ng yabang. Ayun. Etong administrasyon na to. Ang yayabang ng mga tao rito. Akala mo, forever silang nasa kapangyarihan. Baka may balak nga silang forever. Di natin alam. Kiko Barsaga ka na rin, ha? Miyaw, miyaw. Talagang tagal na ako ganyan. Miyaw. Napapamiyaw ako. Anyway, lalo Hindi kang pa mapapamiyaw. presidente. Dahil, ay, Boss Dennis, sayang, hindi kami umabot eh. Hihingi pa naman kami ng passes sa Enchanted Kingdom. Ang daya ni Sir Dennis na fake tayo. Oo, hindi, ano. Lumipat sila ng room eh. Hindi, lumipat sila. Oo, hindi kami umabot kay Mr. Mamon. Alam ko naman, mahihinga natin. Malambot yun eh, ang puso. Pusong Mamon. Anyway, batiin muna natin ang mga pumasa sa licensure exams sa pagka-doktor. Wow. Yan. Hindi yung nagdodoktor ng mga ng mga proyekto na pinapalabas meron, kaya lang wala pala. Doktor ng tao ba Those to? projects, totoong doktor. Okay. Oo, hindi konduktor, iba naman yun. Oo. Sige po. Eto, 4,000 mahigit 77.46% ang pumasa sa Physician's Licensure Examination. Wow! At ito maganda Itong magandang trend ngayon, parang bar, decentralized na. Okay. Kasi dati, kung saan ka mang lugar sa Pilipinas, kailangan bumiyahe ka ng Maynila. Yun ang mahirap. Mahirap, oo. Yun. Paano naman yung hindi naman masyadong mabiyaya sa buhay? Tama, Dagdag na pagpapahirap yan. Halimbawa, ikaw ay nasa Kidapawan o sa Tawi-Tawi. O di ba? Pupunta ka pang Maynila, yung biyahe mo lang, malaking gastos na. Ibabaw ng bundok. Oo, yan. Ilalim ng bundok. Ilalim ng lupa. Teka muna, mahirap na yun. Mga lamang lupa na yun. Ayan. Lalo na pagka ilalim ng dagat. Delikado yan. Man from Atlantis na yun. Oo. Opo. Ngayon, napakarami kita nyo ang mga pagsusulit bukod sa Maynila ay ginanap pa sa Baguio. Yan, para sa mga Cordillera, para sa mga Ilocano, di ba? Cagayan de Oro, para sa Mindanao, di ba? Cebu, para sa Visayas. Davao, para rin sa Mindanao. Iloilo. Ang Iloilo, Visayas region eh. Yan, oo. Taga dyan si Claudine Barreto saka si Myrtle Sarosa. Kaya malalambing sila ang mga Ilonggo. Ito, si Bong. Ilonggo ito. Kaya pala malambing. Yung best friend ko, si Dr. Aquino, Ilonggo rin. Kasi malaki ilong. Minumura ka. Malaki ilong. Ilonggo na minumura ka pala, pero ang lambing pa rin, nakangiti ka pa. Iba yung Ilonggo sa Ilongot, ano? Ano yun? Tribo yata yun ng Ilongot, di ba? Ilongot? Ilongot. Ambot. Yung ilongot, pinagsama yun, ilong na may kulangot. Ilongot. Attorney, nag-umpisa ka na naman, ha? Yan, meron din sa Legazpi. Di ba? Okay. Meron din sa Lucena para sa, Southern Luzon ba yun? Southern. Pampanga, Northern Luzon naman. Wow. Rosales, Rosales. Ang kilala ko Rosales, si Jericho Rosales Pangasinan, Tacloban, para doon sa lugar namang yon. Leyte yun. Tuguegarao, Ilocos region. At Zamboanga. Yan, so kalat. Yan, magandang sistema yan, maganda. Ito ang number, isa natin siguro sa number 10, Yan. Top 10. Ang top 10, ayan, Yan. Mula sa pinakahuli sa top 10, pero top pa rin. Top notcher pa rin. Si Jarvin Lumawig ng UE. Wow! Congratulations! Yusef Naim Ateneo de Zamboanga. Wow! Yan. Congratulations po! Abigail Sim, Cebu Institute of Medicine. Wow! Ito mo, kalat din ang top notcher ngayon. Hindi puro mga UP Ateneo, di ba? Yan ang maganda. Vincent Lam Ateneo. Congratulations! Judah Elijah Cagas, West Visayas State University, Lamas.
Nathan Rose Bantayan, UP Manila. Wow, congratulations. Beatrice Hope Reyes, St. Luke's Medical Center College of Medicine. Meron na pala noon. Galing ah. Ito si Zaira Monhardin, FEU. Oh, wow. Franco Tangcus, Cebu Institute of Medicine. Wow. Jerome Bartolo, UP Manila. Ayan. Si Eris Orlan Muñoz, UERM. Yes. At ang number 1 ay si Karam Baricua Molbog ng UST. Galing. Congratulations. Pero ilan yung attorney? Ilang mga pumasa? Ilan sila? Up 4,500 something. Ayun. Out of 5,700. So, o dami natin, 74 ata. Ito ang exact figure. Yes. 77 pala percent. Galing. Congratulations sa lahat. Congrats yan. Marami ng doktor. Bagong doktor. Kaya lang, walang pera ang PhilHealth. Bago, ulalo itong si Recto. Napakayabang, nakita mo ba? Nakikiusap lang si Bongo, sabi, wag nyo namang galawin sana yung PhilHealth. Kasi nagmamalasakit lang yung tao sa mga Pilipino, lalo na sa mga pangkaraniwang Pilipino, natatakot magpa-ospital dahil yung panggasto. Sasabihin ba naman, wag nyo kami utusan. Abay, may karapatan po na sabihin. Ano ba siya? Appointed? Appointed, di ba, Finance Secretary? Opo. Alam nyo, bakit salbahe? Mr. Recto, kaibigan ko yan. Kaya lang, hindi, alam mo, nagkaroon ng kultura ng yabang. Ayun. Etong administrasyon na to. Ang yayabang ng mga tao rito. Akala mo, forever silang nasa kapangyarihan. Baka may balak nga silang forever. Di natin alam. Baka gayahin si Apo Marcos. 20 years. Patay tayo. Noon naman may communist insurgency naman noon na matindi. Marami namang gulo noon talaga. Ngayon naman wala Mababait ang tao ngayon. Di ba, Mr. Recto, may karapatan po kayong utusan ng Senado, ng lehislatura. Grabe, because ang power of the purse, ang pangangalaga sa kabanang bayan ay iniatang ng ating saligang batas sa lehislatura. Kaya huwag kayong maangas. Kung ako si Bongo, minura ko yun Hindi na lang, hindi ako senador. Mabait si Bongo huwag kang mayabang dito. Oo nga, masama yun. Pero huwag nyo kaming utusan. Talagang utusan kayo kasi ang nag-approve ng budget, lehislatura. Grabe, sasabihin niya, eto pwede, etong pwedeng to gastusin. Huwag utusan, inutusan mo ang kunin yung sa PhilHealth. Correct. Akala mo nakakalimutan ng taong bayan yung kinuha mo yung 86 billion. Ikaw masyado ka naman Suntukan na lang. Hindi. Ano ba gusto mo, Hindi. Actually, gwapo ka sana kaya lang nabawasan dahil sa sinabi mo. Yun lang. Kasi ang hirap dyan. Alam mo, kaibigan ko sana yan, pero parang si Kiko yan Kung hindi na panghilinan. Okay. Hindi Barsaga. Dalawa na yung Kiko ngayon The better Kiko yun May tatlo pa, yung best friend ko, si Kiko Aquino. Tatlo na sila. Pero ang palayaw talaga niya, Buboy. Anyway, kung hindi na pangasawa si Vilma, di mananalo Oo naman. Anyway, ngayon ang angas kaya nga Mr. Vilma Santos. Anyway, yan po ang nangyari na sa gobyerno natin. Napakagulo na mga kasama. Katulad niyang, natatawa ko rito natatawang napapailing. Kita mo ang kung saan nila tinutukoy at yung ini-steer, pinapadaan yung investigasyon na napakagulo. Yes. Ito nakakahalata na ako rito hindi ko sa pinagtatanggol yung mga diskaya. May pattern lang, kita nyo Noong unang Blue Ribbon at si Marcoleta ang nariyan. Papunta na sa mga taong ayaw nilang mapunta doon yung investigasyon nung nagte-testify sina Diskaya. Diba? Bibigyan na ng WPP, diba? I-endorse na ng Senate President na noon ay si Escudero. Nung nabanggit si Martin Romualdez, pinalitan si Marcoleta. Pinalitan si Escudero. Okay. Ginawang si Ping. Kitang-kita naman natin kung paano pigilin ni Ping Lacson yung pagpunta kay Martin Romualdez. Yung mga Diskaya ayaw nang bigyan ng proteksyon.
Kaya may restitution pa na wala naman sa batas, na puro kalokohan. Eto, kitang-kita nyo yung pattern, ha? Okay. Di napigil na nga nila si Diskaya. Opo. Then, pumasok na yung Independent Commission on Infrastructure. Yes. Na nandun dati si Magalong, nung hindi rin nila gusto yung pinagtutunguhan ni Magalong, ginulo rin nila, inintriga nila, sinabi nila may problema daw yung appointment hanggang sa nag-resign si Magalong. Okay. Ha? Yes. Okay, eto na. May tatanong ako sa iyo. Halimbawa, yung isang anak mo, halimbawa, binata o dalaga, Binata talaga. humingi sa'yo ng pambili ng damit. Okay. Sabi mo, eto ha, bumili ka ng gusto mong damit. Opo. Kung anong gusto mo, bahala ka. Yes. Independent ka. Ikaw ang masusunod. Ay, thank you, Nay. Thank you, Opo. Tay. Opo. Pero hindi, sama ako. Ay, hindi Sasama na ako sa independent. SM. Kaya sa Shangri-La. Tapos siya pipili. O kaya sa Robinsons. Di nandoon, namimili yung anak mo. Oo. Eto yata maganda. Hindi maganda yan. Hindi bagay Patay sa'yo. tayo. Huwag yan. Ano ba, dalaga? Masyadong sexy yan. Huwag Opo, yan. Opo. Nandoon ka. Mali. Looking over your shoulder, di ba? Ito, maganda yata itong sapatos ito. Di bagay sa iyo yan. Ito, mas maganda. Parang ito. Hindi mo naman pinipili, pero parang mas maganda yata ito. Ito yata mas Suggestion bagay ang kulay. lang. Oo. Pero, paano naging independent yon? Tama. Mali po yun. Kaya nga, ito. Di ba dapat ang ICI independent? Yes. Yung ombudsmans, dapat independent yon. Yes. Kaya nga, ang pagtutol natin kay Remulla ay hindi dahil funny looking siya, kundi dahil siya ay tao ng presidente at nakita naman natin kung paano pilitin siyang ipasok. Opo. Pinilipit, binendalo, binrake dalo na nga eh. Kung tutusin eh. Attorney, Mm. under ng Tanod Bayan yung kapatid ko na dyan namatay sa kanila. Wala nang Tanod Bayan ngayon. Hindi, that was ombudsman today. Hindi. Ang Tanod Sabi Bayan nila. dati, Sabi hindi. Ay, hindi ba? Ang Tanod Bayan dati Opo. ay Office of the Special Prosecutor ngayon. Oh. Nawala yung Tanod Bayan. Nawala yung Tanod Oo, si Raul Gonzales dati yan eh. Opo. Oo. Kasi yung from ombudsman, talagang may ombudsman ha. Set Then may aside Tanod yun. Bayan, yan ang nag-iimbestiga. Okay. Nawala yung Tanod Bayan, naging Office of the Special Prosecutor, OSP. OSP. Oo, yan yun. Okay. Di ba dapat independent yan? Opo. Ito, matatawa ka. Ha? Unang-una, yung ICI, nasabi na natin yan, bakit ba laging nandyan si Vince Dizon? Hindi ba siya ay alter ego ng presidente? Opo. Siya nag-iimbestiga. So parang ganun yun. Bahala ka, bumili ka ng kahit anong gusto mong damit. Pero, May representative nandoon, siya. karay-karay mo yung nanay mo. Oh. Hindi bagay ito. Opo. Hindi bagay ito. Di ba? Yung si Remulla, dumalaw doon nung DOJ secretary. Di ba? Nakausap yata niya yung chairman. Anong sinasabi ng chairman ngayon? Dapat daw may restitution. Same na sinasabi Wow. ni Remulla. Di isa na lang ang sinasabi nila. Paano naging independent yan? Ayun. Okay. Ngayon, eto nakakatawa. Kung saan-saan dinadala. Hindi ba nasaan ang nangyari dun sa mga binanggit na mga congressmen? Ano na nangyari kay Martin? Ano nangyari sa maleta? Tahimik na lahat. Nasaan yung, di ba may binanggit na congressman? Yes. Si Hernandez, di ba sabi niya, Opo. pinipilit pa siya ni Lacson. Di ba, hindi, akala ko magbabanggit ka ng mga senador. Ayan, nakita natin lahat yan. Oh. Sabi niya, hindi po, nasa computer ko po mga congressmen. Ala. Tumigil na si Lacson doon. Then Tumigil wala siya. nang in-schedule na Sunod. investigasyon pagkatapos noon. Baka ngayon, ang gulo, ito mo ginugulo nila. Ang ginawa nila, si Bongo naman ang pinupuntirya nila. Di ba? Paano mangyayari sa atin ngayon? Binibigyan ng kasalanan. Yung negosyo ng tatay, wala namang binabanggit na Bongo rito eh. Ang tingnan nyo muna yung ghost projects, yung mga congressmen Yun. na binanggit. Ang daming binanggit na congressmen, wala akong nakikitang tinawag. Tinawag nyo si Martin. Isang beses para lang masabing tinawag nyo. Ginawa pang Di ba? Hindi nyo naman sinabi sa amin kung ano na pag-usapan. Ngayon, pinafloat nyo pa na, baka pwedeng state witness ito. Paano magiging state witness from all indications?
Kasama siya. Kasama siya. Siyang nasa pinuno, siyang speaker eh. Opo. Siya may control. Ngayon, ang ginagawa nila, PR move lagi. Pinakawalan ni speaker yung mga propagandist niya. Guest dito, guest doon, pinapalabas na wala siyang kasalanan. Nakikita niyo na yung pattern eh. Bago, yung mga diskaya na unang-unang nang baggit kay Martin, bigla mo ba naman sasabihin, hindi mo pa nga na-evaluate yung testimony? Ito na naman isa na naman ang sinasabi ng isang member ng ICI at ni Remulla. Hindi pwedeng gawing state witness ang mga diskaya. Diba si Singson nagpa-interview, personal view daw niya yun. Bakit naman pinapublicize mo yung personal view mo? Member ka ng ICI. Parang si Lacson, diba? Tinuligsa siya ni Marcoleta. Bakit ka nagpapa-interview na tingin mo hindi credible si Diskaya, mas credible si Hernandez? Mali nga yan. Oo, ito, ganoon din ang ginawa. Nag-media rin sila. Sinisiraan nila sila Diskaya. Bakit? Hindi ko sinasabing walang kasalanan, pero ayaw nilang maging state witness ang mga Diskaya kasi baka kung sinong ituro. Ayaw nilang bigyan ng proteksyon. Gusto nila naiipit ang mga Diskaya. Bakit? Alam ko na ang game plan yan eh. Iipitin nila ng ipitin yan. Sa kanila sasabihin, sige, baka plunder yan, no bail. Pero pag sasabihin mo, walang kasalanan, si ganito, si ganon, si ganyan, hindi ka namin iipitin. Oo. Yun ang game plan dyan. Halatang halata natin. Kita mo yun ang nakakatawa nga rito. Di ba? Opo. Bakit naman pumunta na naman kay yung sa CLTG, yung sa tatay ni Bongo? Ginugulo nila, tinatanggal nila. Ito pang isa, report ito ng isang media organization Basahin ko sa inyo verbatim. Kinopya ko, baka sabihin nyo nilalagyan ko ng kulay ito. May nagpadala sa akin. Ito hanapin natin. Ito, kita mo ito. October 16 kahapon. Yan. Ito ang storya basahin ko sa inyo verbatim. Sa pagbisita ni Ilocos Norte 1st District Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos sa Lawag City, sinabi niya na walang makakalusot sa mga taong nasa likod ng maanumalyang flood control. Sinabi niya na nag-uusap sila kasama si President Ferdinand Marcos, Ombudsman Crispin Remulla at ang Department of Justice. Bakit kinakausap yung Ombudsman tungkol dito? Hindi ba independent ang Ombudsman? Bakit sinasabihan nyo na ganito, ganon? Nakalimutan nyo na ba? Bakit nagsasuggest kayo? Ito pa, natatawa ko kay Sandro. Sabi niya, hindi ko pinangpangunahan ng Pangulo pero pangako natin sa inyong lahat na nakita nating lahat na nagalit ang Pangulo sa kanyang SONA, ikukulong talaga nating lahat ng mga taong nasa likod ng mga kabulastugan na ito at sana sa next few weeks. Take note, ikukulong natin. Legislator ka, hindi ka nagpapakulong, boss. Gumagawa ka ng batas. Nung sinabi niya next few weeks, sinabi din ni Remulla, dadalian natin yan. Akala ko ba independent? Bakit kumukuha kayo ng direksyon sa isang congressman kahit ba anak ng presidente yun? Hindi ba independent? Nagpapatunay lamang yung sinasabi natin na kapag si Remulla ang naging ombudsman, tuta yan ng Malacanang. Ito mo, Naku, boss, mali na ho yung direksyon nyo. Knock-knock. Ito ba, dagdag pa ng House Majority Leader na kung merong alam ang mga tao na anomalya sa flood control, sabihan lang siya. Kailan ka naging investigador ng ICI? Pwede sigurong sabihan siya. Isusumbong niya roon siguro, pero bakit kumakausap ka direkta sa ombudsman? Independent yan Ang pangit ng dating boss. Na hanggang ngayon tingin nyo alter ego ng Pangulo ang ombudsman. Bakit ikaw? Gagalit niyan si Ka Joel. Nagpapakyut siya. Sumasakay siya sa issue. Nabubuking tuloy. Natau-tauhan nila yung ombudsman. Yan ang sinasabi kong danger. Diba? Nakikita na yan. Kitang-kita na yung pattern. Kita mo eto. Yung sinabi niyang less than weeks, bumanat naman si Remulla, nagdidikta naman sa mga hukuman. Dapat daw,
wala pang 1 taon, wala pa nga daw 1 buwan eh. Dapat meron ng resulta. Paano nangyari yun? Yan ang hirap kasi kung hindi ka nakakakita ng loob ng courtroom, hindi mo alam ang nangyayari sa courtroom. Hindi mo pwedeng sabihan yung korte, bilisan nyo. As ombudsman, nag-imbestiga ka, magpa-file ka, yung korte may independence yan. Bakit ba gustong saklawan lahat ng executive ang lahat ng functions? Kanya ako, sinasabi ko sa inyo, wala na akong kumpiyansa dyan sa ICI. Meron pa tong, dapat daw walang dilatory tactics bago, kung hindi ba naman ulalo itong si Remulla, para siyang hindi abogado, sasabihin pa, dilatory tactics are always the problem. That's what lawyers get paid for. How to delay the case. May siraulo ka. Para ka hindi abogado. Hindi mo alam kasi ang proseso. Hindi ka kasi nag-practice, ha? Grabe yung paninira Hindi ka kasi yan. nag-practice. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa korte. Hindi mo alam yung due process. Hindi mo alam, may schedule yan, maraming kaso. Kaya nga may calendar eh. Hindi mo pag-aari ang korte. Sumosobra. Kaya sabi sa'yo, isang damakmak na mayayabang ang administrasyon na ito, may kultura ng kayabangan. Yung mga wag mo kong pag-utusan, mga ganyan. Pasalamat kayo, hindi ako nag-abogado. Di ba? Yari sila. Ay, nako. Ay, yes. Dapat daw erase ang bar ng evidence. Anak ng pating talaga ako. Ay, nako. Sir, teka muna. Marami tayong IBP member, di ba? Teka muna. Marami tayong abogado. Teka muna talaga. Kasi magbe-break tayo eh. Okay. At tayo magbabalik at magpapatuloy ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Tomasyo. Pagkatapos ng mga commercial, hindi commercial, vectors, matrasas, palalahan ng buhay, yes, news, flash, breaking news, news, at this moment, yes, hinag kung ano na bang katsumahan ating oras! Alas 11:25 ng umaga, 1